Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam, at mas pinag-iba yung todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyang pansin ang mga problemang legal. Ano po bang dapat kong gawin, sir? Ang problema po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalungsugan. Alam ko po, itong acidic na ito may ugnayan sa tuberculosis. Humihingi ng hustisya, reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita na Serbisyo Pa. Good afternoon! Magandang hapon po sa inyo ng Huwebes. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo, aming mga minamahal at ginigiliw na taga-subaybay. Sumasa inyo ang palatuntunang Balita na Serbisyo Pa. Ang inyong mga lingkod, David Oro at Edwin Eusebio. Ginagaya ko lang para yung yung diin mo, yung liwanag mo magsalita. Siyempre idol kita eh. Siyempre, alam mo naman, aral ako sa iyo, partner eh. Hindi, mamaya Jack and Boy tayo. Alright, sa oras na talaga yan ang amin po namang ihatid sa inyo. Bahagi ng ating tuloy-tuloy na impormasyon at balita. At ngayong Thursday, partner, di ba? Pag Thursday, ano ba pinag-uusapan natin? Meron po tayong itinatampok na usapang pangkalusugan. Magkakaroon po tayo mamaya ng bisitang doktor. Eksperto yan. At ang topic natin ay may kaugnayan po sa immunization. Injection? Tama ba ito? Immunization. Oo. At may kaugnayan po ito sa bakuna. Ikaw ba'y nagkatigdas na? Hindi ko maalala kung ako yung nagkatigdas. Alam mo kay nanay, o nagkatigdas ka? Parang hindi ko na, parang Palagay ko partner nagkatigdas ka. Bakit? Lumubog lang. Ganon? Oo. Paano mo nalaman? Hindi ka tumaas eh. Aray. So tuloy-tuloy po yung ating programa. Ang mga landline po natin na pwede nyo pong tawagan 08-470-1750 hanggang 54. Ang ating text line ay 0999-376-6768. Ang partner ko man po hindi ganong wika ngayon nakabiyaya ng tangkad. Taglay naman po niya yung kakaibang talino. Yun yung kakaibang partner. Yan ang gusto ko sa iyo, partner eh. So ang ating FB account, DWIC882, ang ating website, DWIC882m.com, at napapanood kami sa Facebook page, Balita na Serbisyo Pa. At partner, maganda ito, napapanahan to sapagkat sa mga katulad nating na dumaan na po sa tinatawag po na swab test. Isa po sa pinakamahirap na sitwasyon ay yung kinukunan ka ng sumay sa ilalim ka sa swab test, partner, di ba? Ako kauna-unahan akong nagpa-swab test way back March. Sa RITM, sa Research Institute of Tropical Medicine. Kasi malaki ang butas ng ilong ko, hindi naman ako nasaktan. Ganun ba? Nasabi nila masakit, pero wala akong ganong naramdaman. Hindi kami yung tipong parang nauubo na parang mahapdi ang ilong mo. Ang tanong ko nga doon sa medtech, tapos na. Sabi niya, hindi niya naramdaman. Ganon? Sabi ko, wala eh. Parang akala ko ako masakit. Kasi ang hirap ito eh. Yung pong kapag ikaw ay kinukunan po ng swab test, sa akin, naranasan ko 2 beses. Ang sakit dito sa aking lalamunan, sa dulo ng aking ilong. Alam mo kasi yung mga ilong namin cute eh. Sensitive mo. Maliit ang butas ng ilong mo eh. Yung ba? Sa akin kasi yung hindi. Ito kaya Daniel Sa akin kasi yung hindi liit eh. Gano'n ba? Ngayon, yan po ang isa po sa topic natin sa ngayon. Yung saliva test sa COVID-19. Malaki ang tiyansang gamitin sa Pilipinas. Ayon po kay Secretary Duque, partner. Pasintabi ko sa naghahaponan, pero ito ay usapang laway, Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, sa gitna na ito ng ginawang validation hinggil rito dahil nais nilang matiyak na accurate ang sadyang makatutulong yung saliva test tulad ng swab test para malaman kung may COVID-19 ang isang tao. At una nga po ay inihayag ni Senador Richard Gordon, ang chairman po ng Philippine Red Cross, na kaagad nilang iaalok ang saliva test kapag nagbigay na ng go signal
ang gobyerno hinggil sa paggamit ito, unang-una dito sa Metro Manila, partner. Saka ang maganda dyan, mas mura daw yata yung itong saliva test eh. At mas mabilis pa. Oo, nasa- Sabi, 3 hours lang daw, partner, di ba? Nasa halos 2,000 lamang yata, mas mababa sa makalipas ng 3 oras, tama, makukuha na. Correct. Oo. So, diyan po natin hugutin ang ating poll question. Narito na ang poll questions for the day. Ang poll question po natin, anong masasabi ninyo na malaki ang ilo... Ay, hindi. Sorry. Ganyan. Pero pa tayong isang oras at 15 minutos, pwede pa ako mag-walkout. Wag, partner. Joke lang. Alam ko, mahal mo ko. Siyempre, pagka minamahal mo, binibiro mo para maging maligaya at maaliw siya sa'yo. Biro ba Ayan. yan? Anong masasabi ninyo na malaki ang tiyansang gamitin ang Pilipinas ang saliva test sa COVID-19? Ayan. Love you, partner. I love you. Love you too. So yan mga kaibigan, ang inyong sasagutin, itetext nyo lang doon sa binigay naming numero at mamaya sa bahaging dulo ng ating pag-uulay sa palatuntunan. Of course, di kami magiging madamot na ipabatid ang inyo po namang tinig sa ating mga nakikinig worldwide. At sa oras po nating 5:43 p.m., dakuha natin ngayon ang ating mga reporter. Unahin natin ang hilera ng ating mga Metro Patrol. Metro Patrol. Unang-unang balita mula sa Camaraba area, ang Rosa sa gitna ng mga matitirik, si Miss Beth Samson. Miss Beth, anong balita? Mahigit 132 contractual at job order workers na ilang taon nang nagseserbisyo sa Caloocan City ang ginawang regular employees ni Mayor Octa Malapitan. Binigyang prioridad ang nasa 20 taon na nagsisilbi para sa mga mamamayan na hindi pa nare-regular. Karamihan dito ay street sweepers, nasa engineering department at admin aid at mayroon ding daycare workers. Ayon kay Human Resource and Management Office Head, Ms. Lorilei Del Carmen, sa kabila ng patuloy na pandemya ay ninais ng punong lungsod na bigyan pansin ang programa sa regularisasyon. Bukod sa mga regular na job order at contractual workers, mahigit 100 namang regular employees na ilang taon nang hindi nabibiyaan o nabibigyan ng promosyon ang na-promote sa ilalim ng programa ni Mayor Oca. Mula sa Caloocan City, Metro Patrol Beth Samson nagurat para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Thank you, Miss Beth. At mula sa kanyang kinaroroonan sa Camanaba, dako tayo sa Metro Rizal. Metro Patrol. Ang lalaking parang hindi napapagod, madaling araw pa lang nagre-report na yun. O ganyan talaga pag medyo mga senior na, maagang nagigising. Natutulog, tulog pusa. At maga rin natutulog yan. Hindi. Di ba? Hindi na rin matulog yung si Tataray eh. Ganun ba? Oo. Pero nagsiesta. Good. Tataray, gandang gabi. Maganda hapon pa po. Ako pa tinama. Ako pa Maganda. Ako pa nagmukhang matinda. Sorry naman. Tao lang po tayo. Magandang hapon mga kakal, lalo na sa ating mga tagapakinig. Nagpisya aking kamag-anakan, pakibati, General 7, Tataray, si Janice Joy Pablo, ng Cardona Rizal, ang pagbati mula kay Len Pene de Torres, ng Saipan, USA, at sa mga asawa Rosie at Benjamin De Leon ng Cardona Rizal. Right, regarding lamang ito sa one business shop dito sa mismong Lalawigan Rizal. At kanina natutuwa naman ako at itong ating treasury office. Bali ito, ang ituturo ito pala ay kapatid ng ating si Mariboy Sibido, matanda kay Mariboy, nakikinig pala sa programa paghapon yan. Sabi nga, tuloy-tuloy ito ating pagkuha ng mga business permit pagkat itong one-stop shop ay una-una, pasalamat sa mga barangay nakipagtulungan dito. Dito mismo, ginaganap sa bayan ng Cainta Rizal, in people center, kung tawagin ito, kasi ito maluwag at maaliwalas ito kumpara namang papasok ka sa loob ng munisipyo ng Cainta. At karagdagan dyan, sabi nga na, dyan nating pagkuha mga business permit, pero kailangan din ika nga lalo sa mga license, kung kayo po ay may sidula. Napakahalaga po yan sapagkat sa requirements po yan, once wala sidula, ay hindi kayo mapipirmata, hindi ma-release ang inyong anumang oring dokumento
na inyong lalakad sa naturang mga sa mga license po natin. At karagdagan dyan, nandiyan ang Bureau of Fire Protection, mga business permit, at iba pa, lalo sa mga tricycle, no, sa toro, mga tricycle operator o regulatory office, sapagkat isa. At pagkakaalam naman natin, pag sabi mo ba na stop shop yan, nandun na sa area yan. So, lapit-lapit ang mga lamisa yan. Pero tinapansin, no, nawawala yung social distancing. Ayun, yung natanong ko nga po yun. Dapat yan, isa hanggang 2 metro po yan, dapat tayong kakalayo tayo. Ala na. At nakikusap naman, yung ating mga personnel diyan, partner nga sa Treasury Office na, yung pong ating mga upuan, nilagyan po yan, huwag niyo pag-lapitin po yan, talagang hanggat maaari. Tayo po ay maging protocol po tayo, lalo na yung mga nagpapalang ang kanilang mga natural mga clearances o permit sa kanilang mga hanap buhay at ang mga nga napakakakitari. Okay? Sa karagdagang balita na boss, wala nang social distancing sa tatating mga bus o mga jeepney. May silupin nga makapal, wala rin. Kung waluan pa rin ang ikanasakay. Natanong ko yung driver, sabi ko, boss, ba't wala tayo social distancing? Ang sagot sa atin, wala naman ang uhuli. Kalusot ta. So, pakasaplan natin, magbigay tayo sa mga protocol sa ating mga kabayan, at tayo, makakayos tayo po iniwas sa tawating COVID-19. Kaya yung subject mula sa Lalagay de Rizal. Kami sa patrol, tataray, aragol sa bilyon ng gold 20 lang may tudulakas. Big WIC. Maraming salamat, Tata Ray Aragones Abelia. Tuloy-tuloy mga balita, balik tayo sa Metro Manila. Metro Patrol. Metro Patrol. Si July Pudok may pag-uulat. Hindi Metro Manila yan. Sabi ko nga, hindi. Ang kasunod si Danny Cruz, yun ang Metro Manila. Umangat. Oh, yeah. Napunta kay July Pudok. Kaya unahin natin ang galing naman sa... Saan ba si July ngayon? Walay ko sa'yo. Sabi ko nga, sige. Idol ko talaga tong partner ko. No? Hindi mo maiinis, hindi Alam mo, mo mapabad mood. Alam mo partner, yan bahagi na rin ng ating pagiging senior moment. Malapit na tayo maging senior eh. Di ba? Nakalimutan mo? Di ko kaya ang tanggapin. Si July Pudok sa balita. Saan lugar mo, July? San Jose del Monte. Yes, kakang Edwin at kakang Oh. Hoy. Oo, alam ko taga San Jose del Monte, Bulacan ka nga. Pero minsan kasi, yung report ni July, meron siyang report from Abra. Saka Natandaan ko. Saka customs. Oo. Minsan sa kalye. Masipag yung si July. Mamaya babalikan natin si July, ha? Andiyan na. Punta natin, balikan natin si July. Anong kinaroroonan mo, July? Go ahead. Yes, kakang Edwin at kakang David, sa nalungkot ang Bureau of Customs sa pagkawala ni General Danilo Lee. Pagkat si General Danilo Lee may naglingkod bilang Deputy Commissioner for Intelligence Group noong kapanahon ng yon at isa siya sa mga masipag na DepCom na kung saan ay na marami silang nasa kote ng mga kontrabando noong kanyang kapanahunan. Isa kami sa mga inaanyayahan niya na pag may binubuksan sa mga container yan sa South at MICD, inaanyayahan niya kami upang saksihan namin yung mga illegal na kontrabando na kanilang nasa sa kote nung siya pa ay nasa Deputy Commissioner for Intelligence Group. Kaya nalungkot ang mga taga-Bureau of Customs, lalo niyang kanyang mga tauhan na dati niya mga kasama sa pagkawala ng nasabing napakasipag na Deputy Commissioner ng panahon yun. So nakikirama yung buong Bureau of Customs mula Port Luzon, Visayas, Mindanao sa kanyang pamilya o mga naiwan sa pagkawala at pagkamatay ng napakagaling na butihing general na dating Deputy Commissioner of Intelligence Group na si Danilo Lee. Itong Metro Patrol, Diray Pudok mag-ulat sa impilang todo lakas, DWIC. Salamat, July Pudok. Ito, sabi ko, balik ulit tayo sa Metro Manila. Yan, tama-tama. Saka huwag mo kakalimutan Metro Manila dahil hindi tayo nakakalimutan yan eh. Si Danny? Si Danny Cruz. Ayaw, napakabait yan. Si Danny Cruz pa. Isang alamat yan. Sa Malabo na Bota Serie, alamin natin ang balita mula kay Danny Cruz. Metro Patrol. Go ahead, Danny. Go, go, go.
Oy, mga brother, nakikinig si Bong Padua. Bakit daw inaalamat niyo siya? Magkakaedad lamang kayo. Ay, walang ganyan, ha? Walang ganyanan. Napakinggan tayo na isang araw. Ganun ba? Oo, Kamo, ganyan tayo magbigay pugay sa mga talagang tinatawag po na haligi ng broadcast sa Pilipinas. Biruin mo, bago mapunta yan sa Public Information Office, nagra-radyo na yan. Correct. Si Kuya Bong, ay sabi nga natin, ay isa sa mga formulator ng PIO. Yan, correct. Pero ang hirit hindi pa daw siya senior gagaya niyo. ayaw yata mag-senior nito. Sino bang Bong Padua yan? Kilala pa namin yan. Anyway, itong balita, 150 million pondo para sa bakuna laban sa coronavirus at daragdagan pa daw ito ng 50 milyones ni Mayor Antonin Lenlen Oreta upang libre daw na mabakunahan aniya ang mas maraming residente ng lungsod ng Malabon, at ito naman kinumpirma ni Public Information Officer Bong Padua. Po kayo, meron po kaming initial na 150 million pondo na inallocate natin para dun sa pagbili po natin ng COVID-19 vaccine. Ngayon po ay nais po ng ating budhing punong lungsod na mapalawak ang ating vaccination effort, kaya magdaragdag ng 50 milyones pa para dun sa ating vaccination program. At ang mga target po natin dito, target po ng pamanang lungsod na pabakunahan ang 20 to 30% o around 90,000 Malabonians out of the 366,000 Malabon residents. At una rito na tinatarget na babakunahan ang medical at non-medical COVID-19 frontliners natin, yung ating mga Malabonians working outside Malabon, kasi sila yung magdadala ng mga sakit pag lalabas sila ng Malabon at napasok sila, para masigurado na hindi na sila makakahawa pa dahil nakakuha sila ng sakit sa labas. Sila kailangang maunang mabakunahan. Kasama rin ang senior citizen, kasama yung iba pang mga Malabonians na may mga mahinang immune system, may karamdaman. Samantalang ayon naman kay Mayor Lenlen Oreta, ay katuwang naman daw niya ang national government sa pagmamonitor at nakatutok ang mga mamamayan dito sa Malabon, at umaasa naman din si Mayor Oreta na makakaipon pa siya ng pondo upang ang buong populasyon ng Malabon ay mabakunahan din sa mga hinaharap. Sinabi ni Oreta na ang perang ito ay galing din naman sa taong bayan, kaya kinakailangan daw naman ipaglingkod niya at ibalik sa kanila upang itong COVID na ito ay malunasan na. Yan ang update mula sa Malabon City. Metro Patrol Danny Cruz nagulat sa impilang may todong lakas, DWIC. Metro Patrol. Thank you. At mula dito muli sa Metro Manila, papasada naman tayo sa mga probinsya. Ronda Probinsya. Sa Central Luzon, yung controversial na bypass operation sa Gapo ay pinaimbestigahan. Bakit kaya? Anong naging dahilan? Yone Gole, Kamen. Uy, Yone? Oo, nawala si Yone. Nawala si Yone. Oo. O, hindi pumunta muna tayo sa Ilocos Norte. Ilocos Norte. Si Ronald Idol Domingo. Salvay Arnold. Ay, Arnold tuloy. Ronald. Sino yun? Sino yun? Sa ating Ronda Probinsya. Ronald, Idol. Yes, magandang hapon kasamang David, kasamang Edwin. Binigyan din ni Provincial Human Resource Management Officer Mrs. Fe Siason na bakante ang isang posisyon o yung posisyon na Information Officer 4 ng Provincial Communications and Media Office. Ayon sa kanya, ito'y matapos nahirang si Mr. June Arvin Godoy, ang dating Information Officer 4 ng nasabing opisina sa National Office ng Department of Education. Sinabi niya na naging epektibo ang nasabing posisyon noong Disyembre 1 noong nakaraang taon. Kaugnay nito, sinabi ni Sangguniang Palawigan Member Attorney Franklin Respicio na maganda na nalaman ng Sangguniang Palawigan ang estado ng isang posisyon upang matiyak
na nasusunod ang mga panuntunan na ibinibigay ng civil service law. Mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, TWIC. Thank you. At ako naman ang tumawag, partner. With your permission, ako na din tatawag pabalik. Correct. Nawala kanina yung kabalin natin, Johnny Gole. Johnny, come back. Yes, sa inyong dalawa, magandang gabi. Mayat na biyangi, pinagutos na nga nitong si Police Brigadier General Valeriano De Leona, ang direktor ng Police Regional Office 3. Itong isang malalimang investigasyon na kaugnay nga do sa reklamo na nag-viral pa sa social media na umano'y di wastong pagproseso o pagpapairal nitong tamang bypass operations ng Olongapo City Police Station 4 laban dito sa suspect na nakilalang si Nisty Goningora. Base kasi doon sa kuha ng CCTV sa lugar, pilit umanong isinasakay nitong mga nakasibilihan at armadong kalalakihan ang suspect sa isang nakaparadang kotse. Nagpupumiglas naman itong suspect habang pilit na tinutulak ng grupo sa likurang bahagi ng sasakyan. Isa pang kuha ng CCTV, pinipigil naman ng isang may edad ng lalaki. Ito mga armadong kalalakihan na kalaunan ay miyembro pala ng Station 4 Drug Enforcement Unit ng Olongapo City Police habang sa pilit ang kinakalagkad nga itong suspect na si Gonggura. Ang matandang lalaki ay ama pala nitong suspect at pinipigilan at pinikwestiyon niya itong ginagawang pag-aresto at pagdadala ng kanyang anak. Sa viral video, sinasabing walang naganap na bypass sa operations, kundi basta na lamang umano dinampot nitong mga DEO operatives ang suspect. Taliwas naman ito do sa ulat ng pulis na nila nasa aktong tanga na nga nitong suspect yung 200 pesos na marked money kabayaran sa 0.030 grams ng shabu, saka ito dinakma ng mga operatiba. Tiniyak naman itong si General De Leona, magiging makatotohanan na niya at parehas ang gagawing investigasyon sa insidente na kapag napatunayan na base sa mga nakalap na ebidensya na may mali o hindi wasto sa isinagawang operasyon ng kanyang mga tauhan ay maharap sila sa karampatang kaparusahan. Nauna rito, pasamantalang pinatibak ng opisyal ang hepe ng Station 4 ng Olongapo City Police upang hindi na nito ma-influensyan pa ang ongoing investigation sa nasabing anti-illegal drugs operations. Bukod sa nakatakda o itong nasakuting suspect, sinampahan naman ng pulisya itong sinampahan ng obstruction of justice itong sina Rusty Cuevas, Vanessa Gonggura, Mr. Gonggura, Jerome De Los Reyes at isang John Doe. Reklamo ng pulis, agrong ito sila umano yung pumipigil sa operatiba upang hindi madala nga itong suspect na naging dahilan ng komosyon na nagsanhi naman upang masakta na ang isang miyembro ng DEO operatives. Samantala dito sa ibang balita, nasa 25 milyong pisong pondo raw itong inilaan ng Angeles City Government para pambili nila ng bakuna kontra COVID-19. Ito lamang umano ang nakayanan na budget ngayon ng lokal na pamasyudad na pambili nila ng bakuna ayon dito kay City Mayor Carmelo Pugila sa Team Junior. Sa naaprubahan umano nilang 2021 budget, sinabi nila sa atin ang halaga o itong nasabing halaga lamang ang kanilang nailaan para sa COVID-19 vaccine procurement. Nilinaw ng alkalde sa budget na 2 bilyon na malaking bahagi daw nito ay nilaan nila sa health services, lalo na do sa mga na-hospital nilang mga kabalen na nahawa o tinamaan ng COVID-19. Dahil dito, maapila ngayon dito sa Department of Health sila sa atin na sana tulungan ng city government upang makumpleto ang dami ng bakuna para do sa lahat nilang mga kabalen at mabakunahan umano ng libre sa sandaling magiging available na nga ito sa pandaindigang merkado. Ayon kay Lasetino, umiham na ito dito kay DOH Secretary Francisco Duque III para sa kanilang problema sa kakapusan nga ng pundo na pambili nila ng COVID-19 vaccine. So yan ang update. Buat ito sa Gitnang Luzon, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol, nagulat sa Impila may todo lakas, DWIC. Maraming salamat sa ating mga reporter sa Metro Manila at maging sa labas ng Metro Manila. Kami po ay babalik. Makalipas lamang ang pagpapakilala ng himpilan at mga paalala mula sa aming himpilan. Oras, Philippine Standard Time. 1 minuto makalipas po ang ika-6 ng gabi. Balita na serbisyo pa. Balita na serbisyo pa.
Nagbabalik po ang balita na serbisyo pa sa oras po nating 12 minuto. Makalipas po ang alas 6 ng gabi, ang inyong mga lingkod, Euro Team. Galing, ano? Akala ko sa ito. Maraming salamat po dito kay Miss Mirna Lorenzo. Oo. Naman ho, hindi madamot sa kredito. Bakit nga ba sinabing Euro Team, partner? Ay, akala sabi niya gano'n. Mirna Lorenzo, sabi niya gano'n, the Euro Team. Sabi ko, saan po sa Europe? Tinanong ko gano'n. Sabi niya, Edwin, please notice yung first letter ng pangalan mo, EU. Uy. Tapos last to ni David Oro, Euro. Oh, kaya pala Euro. Bakit pambihira, ano? Kaya pala tayo. At least. At least. At least, sa pangalan man lang natin, matikman natin ang halaga ng Euro. Pwede ba ano? Totohanin niya. Pwede. Samantala, partner, atin muling balikan ang masisipag talaga itong ating mga Ronda Probinsya. Ronda Probinsya. Si Melvin Machado may pag-uulat mula sa Naga po ito, Legazpi LGU at Naga City LGU. Naghahanda na sa pagbili ng anti-COVID-19 vaccine. Go ahead, Melvin Machado. Sa post sa social media ni Legazpi City Mayor Noel Rosal, kinumpirma nito ang pakikipagtulong sa kanyang local finance committee at ang paghahanda sa 200 million pesos sa pambili ng vaccine laban sa COVID-19. Hihingi din naman sila ng clearance sa Department of Health para makautang na pandagdag sa pambili ng naturang vaccine. Kailangan naman ito para makabalik na sa normal ang pagbuhay sa lungsod ng Legazpi. Samantala sa lungsod ng Naga naman, bumuo na rin ang team si Mayor Nelson Ligacion upang pag-aralan ang pagbili ng naturang vaccine at kung magkano naman ang kakailanganin na pondo ng lungsod. Sakaling payagan, hindi ang Made in China ang kanilang bibilhin. Samantala, nagdadala naman ang pagkalito ang magkakasalungat umanong pahayag tungkol sa kung papayagan ba o hindi ang mga LGU na kusang bumili ng sariling vaccine. Mula sa Bicol, Alvin Machado nagulat sa Empirang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalik po kami, ha? At, partner, habang inaantabayan na natin ang ating serbisyong IC, may kaugnayan po sa health, ay ang mga malalaking balita na naging laman ng ating pong mga pahayagan at ang mga iba't ibang panig po social na media, social partner. media. Kasi ito, yung malalagay ito sa diaryo, tomorrow pa eh. Correct, oo. Ito pong pagsibak ng 14 na district engineer ng Department of Public Works and Highways. Bakit ka? Anong meron? Ito raw ay involved sa mga katiwalian. Nemen. At sinabak po ito ng pamunuan mismo ng Department of Public Works and Highways, siyempre sa ilalim po ni Secretary Villar. At ayon po dito sa report, ito raw po ay kaugnay ng isinagawang own investigation, internal investigation ng binuong Task Force Against Corruption ng DPWH, partner. Meron kayang magic sa likod ng balitang yan? O may mga nagrereklamo lang dahil hindi nasasatisfy dun sa kanilang tinatanggap? Malamang may talaga ito. May sapat namang mga dahilan na, partner. Alright. Pero mabuti ito kung ito ay talagang lumitaw sa investigasyon na sila ay mga korap, ay mahusay po na ma-eliminate to sa hanay po ng ating pamalaan. Isa pa sa malaking balita, partner. Ito, may kaakibat na public service at paalala sa ating mga kababayan. Okay. Ikaw, may credit card ka, di ba? Yeah. So, may paalala sa mga otoridad na mag-ingat dun sa inyong personal account. Mapa-social media man o financial-related accounts gaya ng credit card. At yan ay pinahiwatig ng Anti-Cybercrime Group ng PNP. Kasi yung credit card ni Congressman, ni Senator, malaki, 1 million ang halaga. At ang siste, pinambili lang yata ng kung ano-ano eh. Pero, I'm wondering, paano nagganap yun? Dahil di ba pag ikaw ay magke-credit card, may pipirmahan ka?
Yun, isa pa yun. Oh, di Isa ba? pa yun. Pipirma ka doon at ititignan yung authenticity ng pirma mo kung kahalintulad doon sa naka-record sa kanila. So, papaano yun? Meron pa mga ibang proseso ng paggamit ng credit card. Pardon me, kasi hindi ako gumagamit yan. Hindi ka ba gumagamit? Ako naman ay paminsan-minsan lang. Dati, nung kasagsagan pa nung Citibank, meron ako dyan. Ayun. Kaya lang, talagang, ito pa, galing, based from my personal experience. Pag kayo medyo tinatawag nating medyo mahina ang inyong self-control, lalo't may meron kayo impulsive buyer, I got the word. Kung kayo impulsive buyer at meron kayong credit card, hindi kayo advisable na mag-credit card pag kayo impulsive buyer. Correct. Pag may nakita ka, gustong bilhin, total may card naman ako. Nalubog ako dyan, partner. Ayun. Muntik na ako hindi makahon. Nako, yun nga. Sisingap-singap ako. Nako, maganda yung paalala mo, partner. Para sa mga katulad nating wala namang malakihang napagkukunan ng mga pambayad ng credit card, hindi tayo mabound sa utang. Hindi pa tayo mayaman nun. Mabuti na lang, mayaman na tayo ngayon. Ha? Mayaman tayo sa pagmamahal ng bossing natin. Sabi ko nga. Samantala, partner, meron tayong bagong-bagong balita naman mula sa Batangas. Kaugnay pa rin ang ating Ronda Probinsya. Ronda Probinsya. Si Mar Olete, may pagulat, isang lalaki hindi na nakauwi sa tahanan matapos lamang maghatid ng kanyang anak. Ano kaya ang nangyari sa lalaking ito? Alay, bakit? Mar, alay, go ahead, Olete. Isang lalaki ang hindi na tuluyang nakauwi matapos maghatid lamang ng kanyang anak dito sa Santo Tomas City. At ito ay kinilala na si Arnel Lindo, 52 anyos, tubong taga-Baybayin, Rosario, Batangas. Ayon sa pulisya na ating nakapanayam kay Colonel Malaluan ng Rosario Police Station, naghatid lang ang biktima sa kanyang anak sa bayan ng Santo Tomas at ito ay hindi na nakauwi. Sumunod ay napag-alaman ng mga pulisya na ito ay nung maghatid sa kanyang anak ay kinabukasan nakita naman ang kanyang jeep dito naman sa bayan ng Rosario, dito sa barangay Malasas, at kung saan ay na-recover ang cellphone at tsinelas ng biktima. At ayon pa sa mga pulisya at ngayon din sa kanilang butihing kapitan na si Kapitan Junel Burog, patuloy ang kanilang paghanap sa biktima sapagkat ngayon ay pinag-aaral ng mga pulisya kung ano ang huling naging katransaksyon ng biktima dito sa kanyang cellphone na naiwan. 4 na araw na ngayong inaantay ang biktima ng kanyang mga anak at ang kanyang asawa sapagkat ito ay hindi pa nila nakikita hanggang sa ngayon. Patuloy ang ginagawang paghahanap ng ating mga kapulisan sa nawawalang biktima na si Mr. Arnel Lindo, na kung saan ay bumibiyahe ang kanyang jeep mula Lipa hanggang San Juan, Batangas. At napag-alaman nga na matagal nang hindi nakakabiyahe ang biktima dahilan sa pandemyang ito, kung kaya't nag-aalaga na lamang ng baboy. Ito ang naging panaisipan sa mga pulisya sapagkat wala namang naging kaaway ang biktima at ito ay naging mabuting ama para sa kanyang mga anak. Ito ang balita mula sa Batangas para sa pinalakas na DWIC. Mar Olete nag-uulat. Thank you, Mar Olete. Yan, kompleto na tayo sa ating correspondent sa South at maging sa North. Sa South, nandiyan na si Mar Olete ng Batangas. Correct. Samantala, habang inantabayan pa natin ang ating may kaugnayan sa ating usapang pangkalusugan, ha? At sa isang, tulad ng na-report natin sa inyo, sa napag-usapan natin kagabi, partner, yung 3 doon sa Christine Dacer rape slay case. Yung person of interest. Ay pinakawalan kahapon o kagabi, ano? At dito nga po sa latest, meron pong binuo na task force. Ang NCRPO. Ibig sabihin, yung task force na ito po ang tututok. Pag sinabing task force, combined po ito ng pwersa, marahil mula sa Makati Police, meron pong tauhan din from NCRPO, at iba pang unit. May mga kinatawa na sa iba't ibang saray. At ito po ay tututok dito nga po sa kaso ng pagpaslang sa flight attendant. At dito nga po sa report, aminado po sila, ang pamunuan ng NCRPO, na may pagkukulang yung mga ginawang hakbangin po
naunang mga ginawang hakbangin ng Makati City Police. Kaya nga, maging tayo man ay nagtataka at nagtatanong bakit parang sabi yung ngayon tinatawag na provisional charge. Parang minadali, bandang huli ay nag-order ang piskalya na release for further investigation. Itong mga person of interest na mga pinigil, detain ng Makati City Police sa partner. Ang sinabing release for further investigation, hindi nangangahulugang ganap na silang nakalalaya. Tama ka dyan, Ibig sabihin, hawak ng mga otoridad yung kanilang name, address, and signature. Yung kanilang numero, lugar kung saan sila pwedeng mahagilap sa kasakaling kailangan ng kanilang statement. Tama ka dyan. At kaya pagkalabas po nila ng pagkakadetain, nagsalita po itong tatlo. At iginiit ng tatlong, tama yung term na ginagamit mo, partner, person of interest. Kasi, yung hindi nga naman sila nasampahan ng kaso. So, meaning to say, ay hindi sila talaga mga suspect. Iginiit po nitong tatlong person of interest sa insidente ng pagpatay sa flight attendant na sabi nila inamin nila itong sina Galido, Halili at De La Serna, ang mga apelyido nila, mga pangalan nila, na sobrang stress ang inabot nila sa krimen, lalo't apektado ang kanilang mga pamilya at mga trabaho, partner. Siyempre, tawag nito na nasaalang ka na sa public scrutiny. Doon sa diyan sa Facebook, particular. Yeah, sinabi nila na ramdam nila ang sakit na nararamdaman ng pamilya ni Dasera. Subalit nakikiusap sila kay Christine na ipabatid sa pamilya nito na wala silang kasalanan sa sinapit ng flight attendant. Paano nga pala ito? Hindi ko nga alam kung paano nangyari doon kay Christine sasabihin nila kay Christine na ipaalam. Paano ngayon yun? Patay na si Christine. Patay na si Christine. Ibig sabihin magmulto. Baka kayong multuhin. Ay, kung mayroong ganitong sitwasyon sana, pwede sanang lahat ng mga krimen, ganun sana ang mangyayari, partner, no? Anyway. Paramdam ka sa amin, Christine. Correct, Anyway, pansamantala natin pinuputol ang mga balitang yan. Samantala, eto na, partner. Dito na tayo sa Servisyong IZ. Please do the honor, partner. Kakasama natin dahil Webes ay tayo nasa health topics, health issues ang ating pag-uusapan. Partikular yung measles at yung measles talamak, partner, nung tayo noong mga panahon, hindi pa natutuklasan ng bakuna dito. Kasama natin, of course, ang ating regional director na isang, sabi ngay, ekspertong doktor, Regional Director Corazon Flores. Doktora, magandang gabi po. Magandang gabi naman po. Magandang gabi po sa mga nakikinig sa DWIC. Ay, maraming salamat po, Doktora, sa panahon nyo. David po ito at saka si Edwin sa DWIC. Okay. Napakahalaga po ng bakuna. Ito po'y may kaugnayan nga dito sa iba't ibang mga bakuna, lalo na sa tigdas. Ngayon, mainit ang bakuna issue, di ba? Correct. Kasi nung mga panahon yan nung panahon na nauso ang, sabi nga natin measles, tigdas. Yeah. Tapos nauso yung kung ano pang mga infectious diseases, humanap ng bakuna. Ngayon naman yung COVID. Pero balik tayo, magre-rewind tayo dun sa tigdas. Yan. Doktora Flores, ano po ang update natin ngayon kay ugnay ng kampanya ng ating pong Department of Health, lalo po sa inyong lugar, dito po sa NCR, kaugnay po ng bakuna laban po sa tigdas, ma'am? Magandang gabi po, Mr. David. Napakahalaga po talaga ng bakuna dahil naman po natin, ang bakuna ang pinakamabisang panlaban sa tigdas at rubella. At alam naman po natin na mainit na usapin ng pagbabakuna dahil we're also waiting for the COVID-19 vaccination para po sa ating mga mamamayan. But ngayon po, gusto ko munang bigyan ng diin, yung po ating sakit na tigdas, yung measles at saka yung rubella o tigdas pangil, meron po tayong gagawing pagbabakuna because bakuna ang pinakamabisang panlaban. Ngayon pong buwan ng Pebrero, buong buwan ng Pebrero, 1 hanggang 28, magbabakuna po tayo laban sa tigdas at sa tigdas pangil na rubella. Opo.
Alright. Aha. Doc, yan, nababanggit natin ang tigdas. Si Edwin po ito. Yung tigdas hangin na nakakalakihan na namin nung kami medyo bata-bata pa, sabi ng mga magulang, ay, tigdas hangin lang yan. Hampasin mo lang yan ng dahon ng kamyas o minom ka lang maligo ka lang na may dahon at kung ano mga herbal. Ano ho ba pinagkaiba nitong itong tigdas hangin doon sa partikular na tigdas, Doktora, ma'am? Yung tigdas natin, yung results natin, nakikita natin yan yung may mga maculopapular diba, nabumulang natin sa balat. At of course, yan ang iniiwasan natin sana na maaaring magkaroong komplikasyon, hindi lang yan naglalagnat, nagko-komplikasyon niya, pwede magpulmonya, magkaroon ng encephalitis o ikamatay ng bata. Yun ang mga tigdas hangin, sabi na natin nagkakaroon din ng mga rashes, mild siya, pero of course, gusto kasi po natin, yung lumaki yung mga bata natin na malakas ang immunity. Kaya po talagang tayo, para maiwasan yung komplikasyon ng bata, ito po mga 9 na buwan hanggang 59 months na mga bata, gusto nating mabakunahan. Ito po kasi nakaraang taon, itong 2019, hindi po kasi natin nabakunahan lahat ng mga kabataan dahil syempre medyo nakapokus tayo dito nakaraang taon sa COVID-19. Talagang may sure natin na mababakunahan po yung mga bata. Pero ma'am, in layman's term, ano ba ang nagiging dahilan ng tigdas particular? Yan. Ito po kasi virus. Katulad po nitong mga virus na ito na hawak yan sa ating mga bata na ito kasi apektado kasi ng mga tigdas kadalasan mga bata po yan. Ayun. So, may sintomas siya ng lagnat, rashes, pwede nagsisipon din po. Aha. So, nabanggit nyo, parang nagkakaroon po ng parang rashes? Ano ho ang klaseng rashes ito? Ano pong napapansin na parang... Makati ba to, Doc? Yeah. Ito yung mapupulang rashes na nasa balat ng mga bata. Medyo ibig sabihin, medyo bilog-bilog, mapula. Siyempre yung mga bata pwede rin makati yan. Tapos lalagnatin sila. Pwedeng dumadami yung rashes. Kaya natatandaan niyo po noong nakaraang taon, ditong bandang mga March, nagkaroon tayo ng tinatawag natin nakaraang taon, hindi po noong 2019, noong 2018, nagkaroon po tayo ng ng pulmonya. Marami po nagkaroon tayo ng outbreak ng SIDA, nagkaroon ng komplikasyon ng pulmonya, napakarami po na-admit sa hospital. Kaya po tayo nagkaroon ng pagbabakuna laban sa SIDA. At para po kung maulit yun, nagkaroon po tayo, nagkakaroon tayo ng supplemental immunization activity. Ito po yung gagawin natin pagbabakuna ng supplementan po natin na magdagdagan yung immunity ng mga bata. Ito po palang tigdas, Doktora, ang inaatake rin ito, yung ating respiratory system, tama? Tama po. Kaya po nagkakaroon ng pulmonya. Tama po kayo ng Mr. Edwin. So, anong gamutan ang ginagawa talaga dito? Bukod sa bakuna na sinasabing napakamahalaga, pero yung first aid na pinag-uusapan, halimbawa, mga magulang medyo bata-bata pa, hindi nila alam at nag-iiyak yung anak, tapos pinakita ng rashes. Meron bang mga immediate gamutan o first aid na pwedeng gawin ng mga magulang? Ang isinapaalala po natin sa ating mga magulang, atin po yung bata pa lang yung anak natin, pagkapanganak natin, ipakompleto po natin yung bakuna sa kanila. Kumbaga, dadalhin po natin sa health center, libre po yan. Tapos po, kung siyempre nagkakaroon po ng sintomas, nangaroon natin yung bata, pag po tayo magdatogili na kumonsulta sa ating mga nurse, midwife, o tumawag po tayo, pwede naman pa schedule. Siyempre, kung kailangan naman talaga na schedule ng bata na makonsulta, pwede naman po dali. Siyempre, obserbahan pa rin yung proper protective po natin sa mga ating katawan. Naka-face mask, naka-face shield po pag pupunta po sa mga center. Opo, tinitingnan ko, Doktora, itong inyong immunization activity. May binabanggit dito na MRSIA, parang Mr. SIA campaign. Ano ba itong Mr. SIA campaign na ito? Actually po, acronym po yun ng measles, rubella, supplemental immunization activity. At hindi po Mr. yung lalaki po na Mr. SIA ang pangalan na po. Measles, rubella, supplemental immunization activity. Hindi po Mr. yung lalaki. Ito pala yung parang naging campaign po, acronym sa panahong ito. Measles, Ronea.
At dito sa campaign na ito, ano po ang gusto natin pong iparating sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga magulang ng mga batang, ano ba ito? 9 months hanggang ang ilang taon po? 9 months po to less than 5 years old po. Ayun. Opo. Sige po, ano pong campaign natin? Ano po ang nais nating iparating na mahalagang mensahe kaugnay nga po nitong kampanya sa pagbabakuna laban sa tigdas? Opo, maraming salamat po Mr. Edwin, Mr. David sa DWHIC na nangangampanya po kami. Dito po sa Metro Manila, sa gitna po ng COVID-19 pandemic, may malaki pa rin po banta ng outbreak ng measles, yung tigdas hangin. Dumadami po ang kaso ng ating tigdas hangin, kaya kailangan po na kumilos po tayo. Sa mga panawagan ko po sa mga nanay, sa mga, of course, yung mga lola, yung tigapag-alaga po ng ating mga bata. Meron po tayong gagawin sa buong buwan ng February 1 hanggang 28, magbabakuna po tayo laban sa tigdas, sa tigdasangin, sa rubella. Libre po ito, epektibo po ang bakunang to. Of course, ligtas. Pupunta po, meron po tayo sa mga vaccination area, dito tinatawag po natin mga health center or temporary vaccination site upang may sure po natin na protektado ang mga bata. At gagawin po natin ito na ino-observe po ba po natin yung tinatawag natin BDAI strategy. Na talagang paalala po, talaga nakamask, nakasanitize po tayo, nagkakaroon tayo ng distancing sa ating pong pagbabakuna, and alamin po natin yung mga kaalaman tungkol sa COVID-19 din po. And of course, kailangan po natin pahalagahan na maingatan din po yung ating mga bata laban sa measles at sa rubella po. Pero Doktora Cora, paalala lang natin na yung bakuna sa tigdas ay well-tested na. Subok na yan. Sapagkat kami ni David ay naturukan na yan. Ikaw din siguro, Doktora, naturukan yan. At, actually, natandaan po yan talagang actually po napaalala po sa akin at meron naman po akong record niya na nabakunahan po ako nito. Ayun. So, 40 years na po natin ginagamit ang measles vaccine. Ilang taon po? Ilang taon? May 40 years. 40 taon. So, mas matanda naman po tayo sa 40 kasi years. nagkaroon po ng medyo, sabihin natin, nagkaroon ng astigma. Astigma ba tawag? Mula nung Dengbaksya fiasco, ay nagkaroon ho ng astigma sa bakuna ang marami nating mga kababayan eh. Opo. Kaya po talaga matutalino na po ngayon. Talaga medyo maingat po talaga. Alright. Okay. Well said. At maraming salamat po sa inyo. At update nyo po kami sa kasagsagan po ng pagbabakuna. At siguro after po ng bakuna, baka... Pebrero pa naman yan, partner. Matatawagan pa natin si Doktora Cora. Thank you very much po, Doktora. Salamat po. Salamat Mr. Edwin, Mr. David. Thank you po. Thank you po. Thank you, ma'am. Inyo po napakinggan si Doktora Corazon Flores. Siya po ang Regional Director. Ang sako po niya ang Department of Health, NCR. Siya po ang boss ng mga... Sa immunization campaign. Dito po sa Metro Manila. Alright, partner. Pagayon-gayon. Bye. Ang oras natin, labagpas na tayo doon sa ating break. Anyway, ang oras po natin, Philippine Standard Time, eksakto in punto, 35 minutes after 6 p.m. Balita na, serbisyo pa. DWIZ. Balita na, serbisyo pa. 41. 41 minuto makalipas po ang ika-6 ng gabi, partner. At tayo ngayon. Pasadahan na natin, partner, yung sagot sa ating poll questions. Narito na ang poll questions for the day. Partner, ito na ang bumasa sa lahat ng mga poll, ng mga answer nila, no? Ang poll question: anong masasabi ninyo na malaki ang tiyansang gamitin ng Pilipinas ang saliva test sa COVID-19? Partner, sabi ni Angelino Guerrero, dapat noon pa. Ayaw mo lang talaga. Noyen Cortez Gomez, nahuli ka na naman, Secretary Duque. Matagal na yung ginagawin sa Amerika. Si Lisa Jane Stoney, may kompetensya ba sa RT-PCR mo, Duque, kaya tagal mong di-inapprove? Si Lori Hidalgo, los ni mo, Dugets, wag naman gano'n. Pati ba naman los pinakailaban nito? Hener, Jonathan Sumido, joker na lang, tawa na, laga-laga na, sabi niya gano'n. Joseph Puyod, ora mismo in punto. Si
Nairda Yambao, huwag kayo magmumura, masama yan. Bilis-bilisan mo namang, wala kayong magandang sinabi, Aling Nairda. Si Ray Aboy, Mr. Duque, lahat ng saliva may virus at bakterya. You know that. Ayan. Si Rogelio Ilizan, mas lolobo ang kaso habang tuloy-tuloy ang test. Tumataas at tumataas naman ang kaso. Ang gandang laro. Si Noemi Baybay Andal, yes, mas mura at mas mabilis. Plus, pwedeng pang mag-self-test with same result. Richard Antonio Ruiz, asikasuhin yung maaprubahan na ng FDA. Si Judy Palafox, mas okay yan kung mas accurate kaysa naman iswab ka hanggang utak. Ang sakit talaga pagkatapos. At last but not the least, si Lisa Jane Stoney. Matagal na yan, di lang inapprove ni Duque kasi wala siyang kickback. Wow! Yun. Ay, salamat po sa inyong mga reaksyon. Kaugnay ng ating poll questions. Samantala, bahagi pa rin po ng ating public service servisyo na ang job opportunities. Narito na ang mga job openings para sa mga naghahanap ng trabaho sa Serbisyong Trabaho. Dito lang sa Balita Na Serbisyo. Ang City Government of Muntinlupa Public Employment Service Office ay tumutulong dito po sa isang kumpanya na Palm Beach Resort Incorporated. At nangangailangan po ang Palm Beach Resort Incorporated ng isang company nurse at isang medtech. Ayan, dito po sa company nurse, ito po ang mga qualification. Must be a registered nurse, knowledgeable on rapid testing, can work on a flexible schedule, and can do multitasking. Willing to be assigned in San Juan, Batangas. O kasi meron po silang resort. Ang Palm Resort o Palm Beach Resort. At sa medtech naman po, ang qualification po must be a licensed medtech, knowledgeable on rapid testing, can work on a flexible schedule, and can go do multitasking, willing to be assigned in San Juan, Batangas. Paras lang naman pala ang kanilang mga qualification. Diyan po ang ating job opportunities sa araw na ito. Ayan, partner. Alright, so nakumpleto natin yung ating mga kinakailangan segment ng palatuntunan. Kaya kami rin nagagalak sapagkat kahit pa paano ay hindi tayo iniiwan ng ating mga listeners. At in fact, nadadagdagan pa araw-araw yung ating mga nakikitang nagtsatsagang manood sa atin sa palatuntunan. At partner, hindi mga just yung mga nakatutok sa atin, ha? Hindi lang ho dito sa Metro Manila, hindi lang ho sa Mega Manila, hindi lang ho sa Pilipinas. Ano yung just? Yung hindi basta-basta. Ayun. Hindi basta-basta. Yung pala yun. Sapagkat umaabot po tayo. Japan, di ba? Yan. Korea. Yes. California, USA. Saudi Arabia. Europe. Actually, ang tawag nga sa atin, si Europe. May bagong bansa. So that's the reason why we should talk paminsan-minsan ng English. Pag naging hinahamon mo ba ako, partner? Pag nag-English ka, your cheek become red. Yeah, because my nose is bleeding. Mga kaibigan, paminsan-minsan ay kinakailangan natin magsiste. Pero marami kasing mga balitang talagang wika nga natin problema ngayon at yung pagbibilang natin ng COVID-19 sabi nga victims parang hindi matapos-tapos. Partner, tuloy-tuloy pa rin ha. Ang numero ng mga naidadagdag ay naglalaro sa mahigit pa rin 1,000. Ano? I understand 1,300 ang nadagdag for last day, no? Yesterday pala. Nagtatanong lang yung mga kababayan natin. Bakit gano'n ang nagiging trend? Samantalang ibang mga bansa na unang matataas ang bilang ng nagka-COVID, na-flatten nila yung curve. Ano kaparaanan ng ginawa nila? Tayo, hindi natin ma-flatten ng curve. Pero partner, take note, hindi lang ho ang ating bansa, partner, ang nakakaranas ng
ganyang problema ng tuloy-tuloy pa rin na pagdami ng mga COVID-19 cases. Maging ang mga bansa po ng mga maunlad. Sa bagay, diba? sa Europe, sinasabi, yung mga bansa sa Europe, correct. Unang-una na flatten ng curve, then all of a sudden tumaas. Correct. Kasi nga, wala pang bakuna. Pero ngayong lumitaw na may bakuna. And speaking of bakuna, dito sa balitang natanggap natin na malalaman na raw sa susunod na 2 linggo. Kasi nasa trial and error pa yung mga yung nabakunahan. Kung ilang bakuna kontra COVID-19 ang makukuha ng Pilipinas. Sandali. Mula sa Moderna at Pfizer BioNTech. Kasi itong ating mga nasa sa gobyerno, hindi naman sa kinukontra natin, proven na yung bakuna. Okay. Pero parang hindi yata naging transparent yung pagpapakita doon sa mga nabakunahang gumaling. Yun ang isang bagay siguro na... dapat yun ang ipakita. Oo, ano? Kasi as part na, as long na hindi pa nakikita yung mga nabakunahan, mag-a-attest na nagka-COVID ako, gumaling ako, dahil sa bakuna na yan. Actually, partner, correct me if I'm wrong, but if I'm wrong, you're wrong. I'm wrong. Ang punto, partner, ng bakuna, ang gulo, no? Ang alam ko, partner, ang punto ng bakuna, ang bakuna ay tinuturok para wag kang magka-COVID. Kapag ikaw may COVID na, hindi ka dapat turukan ng bakuna. Dahil immune ka na. Parang gano'n na nga. Pero ang punto, ang bakuna, ang vaccine, itinuturok sa isa para maging ligtas siya na wag siyang dapuan ng virus ng COVID-19. So yan pagkakalam ko. Kaya itong pagsisikap po ng ating government para makakuha talaga na ng opisyal na ituturok na bakuna ay napakahalaga nga po, ano. At maganda yung pinupunta mo, partner, na yung mga naturukan ng bakuna, katulad ng mga PSG. Di ba, di maganda, maglabas na sila ng kasi naging, sabi nga, di ba, sa kanila na mismo nagsimula. Nagagalit yung isang senador kasi bakit daw inilihim. Ngayon, nagpabakuna. At inamin naman ng presidente, may nagpabakuna. Correct. Yung mga nabakunahan, maaari pa buwang lumabas, iparamdam ninyo anong naramdaman ninyo matapos kayong maturukan. Total, partner. Sila naman ang sabi ginipig. Di ba? Sila ang libitaw na sample. Sa kanila isinample yung mga bakunang yun. Di ba ganda, lumutang sila at magsabi na, ay, ayos po. Ito po naramdaman ko nung ako'y turukan. Medyo ako'y gininaw. Pero after which ay medyo ibang naging pakiramdam ko. Yun, di ba? Oo. Anyway, isa pa pong balita, ang sabi po ng Task Force for COVID-19 Response na kanila pong tutukuyin ang mga lugar na ipaprioritize sa immunization program laban sa COVID-19. Alam mo kung bakit mahalaga yung binibigyan natin ng diin yung kailangan maipakitang ganon? Kasi putting myself into the shoes of others, ako man nagdadalawang isip. Kasi siyempre magandang intensyon ng gobyerno. Baka yan. Malaman ka, mawala yung pangalim mo na dapuan ng COVID-19, magkaroon ka ng immunity. Pero yung pagbabaka sakali na nakatutok na sa iyo yung karayom, tapos ipapasok mo sa loob ng katawan mo yung likidong taglay ng karayom. Yeah. Ano mangyayari? Yung kiliti ng guni-guni mo. Talagang yun ang medyo sabi nga natin magbibigay sa iyo ng anxiety. Parang ang pakiramdam ay okay ba ito? Totoo ba talaga na magiging mahusay ang epekto nito sa aking katawan? At di kaya ako magkaroon ng negatibong epekto, papaano na ako pag naiturong ko, di ko na mababawi. Di ba? Correct, di ba? Oo. Yun po. Kaya sinabi nga po ni Health Secretary Francisco Duque III na mag-uusap pa at magpapasya ang IATF kung ano-anong mga area ang kailangan unahin sa pagbabakuna. At kasabay nito, binaliwala po ni Duque ang mga punang mas mabilis pang kumilos ang local government kaysa national government sa pag-secure ng COVID-19 vaccine. Siyempre naman. May Korean dyan. Alam mo na. SOP yan. Puspusan niya ang pagtatrabaho ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. para masigurong tatanggap o tumatakbo na ng maayos ang koordinasyon at negosasyong hinggil dito. Una nang inanunsyo ni Galvez na inaprubahan na ng Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpasok ng LGU sa isang tripartite agreement para sa pagbili ng COVID-19 vaccine. At ito na nga po ang ginawa ng ilang mga LGU na sa pamamagitan po ng rin naman
ng ating gobyerno at kaya tinatawag po ito na tripartite, ay papasok po sila sa kasunduan para government to government ang magiging transaction, mas mura ang makukuha po na mga vaccine, partner. Pag nababanggit mo yung kasunduan tapos yung pronunciation mo hindi maayos, parang lalo akong kinakabahan. Yung kasunduan? Dapat kasunduan. Ganun ba? Okay. Kaya minsan pilipit ang dila ko eh. Ayun. Ikaw ba nakapasok ka na ba minsan sa isang kasunduan? Oo naman. Alam mo na, siyempre. Meron naman, basta maayos ang kasunduan, importante dito, ang bottom line, partner. Ang bottom line ay yung kapakanan ng taong bayan. Sana nga ho, yun ang ating dasal at hindi naman tayo sa nagiging dedoso. Pero sana mapagtanto ng ating mga opisyales yung napakalaking iniatang sa inyong tungkulin, yung pagpapasya sa kalusugan ng ating mga kababayan. Correct. Our lives relied on you. Nakarely sa inyo, mga ibigang opisyales. Sana wag niyong ipagkanulo yung tiwala na nakararami sa inyo. Tama ka dyan. At sa pagbabakas po ng programa natin, siyempre, batiin po natin ang mga patuloy pa nating sumusubaybay. Happy listening dito kay Kuyang Cox Hoson ng dyan po sa Bikutan, Taguig, Metro Manila. Nakatutok po sa atin to. At talaga namang masugid nating taga-subaybay, partner. Oo, nabanggit ang Hoson. Naalala ko tuloy si dating Governor Tommy Hoson. Kaibigan natin yun. Nagpupunta lagi dito eh. Hindi ko pa natanong pala kung kamag-anak niya itong mga Hoson din sa so makabilang buhay na yun, di ba? Oo. Din yata ang tumama kay dating Governor Hoson. Ayan. Okay. Partner, meron ka ba mga pahabol dyan bago tayo magpaalam? Well, ano pa ba? Yung ating maibibigay sa inyo, at ano ba ang mga naalala nyo? Birthday ngayon. Kahapon, birthday ni Nida Blanca kahapon. Uy, correct. Nagko-cover pa tayo sa field niya nung magkaroon ng insidente na siya ay mamatay. Pinas lang. Kung buhay siya ngayon, 85 years old na si Nida Blanca. Anyway, papaalam na tayo. Okay, partner. Edi, magpasalamat muli tayo sa mga masugid nating taga-subaybay, mga palagi po nating listener, at mga tumututok po sa atin sa ating programa. At bukas ay magsama-sama po muli tayo. Aba, Friday na pala bukas, partner. Hindi, pangako ka sa amin, partner. Bukas, January 8. Yung ating pang-spiritual ay bahagi mo sa atin tungkol dun sa anak na dapat na maging masunurin at the same time ay maging matalino sa pagsama rin sa mga kaibigan. Hindi ko sinasabing napag-uusapan lang naman to. Hindi natin direktang iniugnay ang pangyayari kay Christine Dacera doon sa magiging pagkain pangkasipan natin bukas. Sabihin natin doon tayo humugot dahil lahat ng nangyayari ay makikita natin ng kasagutan dyan sa banal na kasulatan. That's right. Tomorrow, yan ang yung expertise, kami makikinig sa iyo. Yan muna nagwawakas mga kaibigan ang pang-Webes na edisyon ng Balita na Serbisyo Pa. Muling babalik bukas alas 5:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi dito po sa DWIC. Ating po tatandaan, ang paglilingkod po sa kapwa ay isang pagpapala mula sa Diyos. Ako po si Edwin Eusebio. At sa ngalan po ng ating mga nakagapay, si Engineer Jeric Barreto at si Engineer Daniel Tenco, ang ating mga news writer na sina Judith Estrada Larino. Mali na naman ang... Ako, susugod dito yan. Mali na naman ang spelling dito. Laranong nakasulat dito. Larino. Larino. Sorry. Pinakasigil natin yan. Sino bang nagsulat nitong ating Judith Estrada Larino. Ayan. Social media writer na si Jude Alabado. Hindi nagkakamali din si Jude Alabado kasi siya pala sumulat ito. Pangalan niya yan eh. At ang ating communication assistant na si Bea Amigable. Ayun! Tumama rin. Tumama ka rin. Ang iniiwan ko po sa inyo, mga kataga, maraming salamat po sa privilege na makapaglingkuran sa inyo. Ako po si David Oro. At susunod na mga kaibigan, ang 25th Golden Dove Awardee for Best Radio Program Magazine Host, si Miss Marupa at Sarni po yan. Sa programang Radio!
pa.